Yung pong pangatlo, sabi, pinapainom ko sa anak ko, Cobra. Ah, Cobra? Oh, yung energy drink. Bakit? Anong sabi ng Cobra? Hindi umaatras, tunay na lakas. Pagdating ng araw, hindi aatras siya, talagang malakas. Yung pong pang-apat, sabi, wala kayo. Pinapainom ko sa anak ko, Emperador. Pinapainom mo, Emperador? Oo, kasi sabi ng Emperador, para sa tunay na tagumpay. Magiging matagumpay yan. Pero po yung panghuli, sabi, wala kayo sa akin. Sa yung aking anak, pinapainom ko, Red Horse. Bakit naman Red Horse? Ano ang sabi ng Red Horse? Ito ang tama. Pagdating ng araw, ang anak ko palagi tama. But you can decide, alam niyo po, lahat ng ating ginagawa sa ating buhay ay may epekto. Remember that, my dear friends, that everything that you do can either be a nurture or a torture. Kaya napakahalaga po na suriin natin ang ating buhay. Yung aking bang ginagawa ay nakakatulong o nakakasama? Ayan po sa pag-aaral, nakita nila, yung presensya ng tatay sa buhay ng bata may malaking epekto. Ano po yung epekto? Makinig po kayo. Pag daw po absent palagi ang tatay, mababa po ang IQ ng bata. Pero kabaliktaran po, pag palaging present nandoon, ginagabayan ng tatay, yung kanyang anak, mataas po ang IQ. Kaya naiintindihan ko na po, yung akin po kasing tatay, nung bata ako, palagi binabasahan po ako ng mga Bible stories. Ayan. No? Pero magandang itanong po yun. Are you present to your children? Kayo pong mga ama. Kahit na sabihin niyo po, kailangan kayong magtrabaho, please, give time to your children. Dahil yung inyong pag-aalaga sa kanila, malaking bagay po yun. Sa kanilang katalinuhan, sa kanilang pag-iisip, lalong-lalo na sa pag-uugali. Kaya tingnan niyo po, pag wala din po nag-aalaga, walang nagagabay sa mga bata, nagiging rebelde sila. Amen? So be mindful with what you are doing because you may be nurturing or torturing. Yes, God helps us that His grace may grow in our life. But remember, we must also cooperate and participate with God. At balikan niyo po mga kwento sa Biblia. Pag ang tao nakikiisa sa Diyos, nagkakaroon po at nakakaranas siya ng milagro. Ating ebanghelyo ngayon nasa katuparan ng mga plano ng Diyos. Hindi tayo dapat maging mga tagapanood o hindi mga katuwang na nakikibahagi sa pagpapalawig ng kaharian at gawin ang nararapat upang ito ay maisabuhay ng ganap. Humiling tayo ng biyaya na sapat upang ay sa katuparan ito ating sabihin at dasal. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan na inatasan ni Kristo, ipagpatuloy ang kanyang misyon, maghansin ng bunhi ng kaharian sa buong mundo, na magdalaya ito na pigid ng katapatan at pag-asa